Lumaki ako sa isang tahimik na barangay sa probinsya. Malayo sa ingay at gulo ng syudad. Simula pagkabata, alam kong may mga kakaibang kwento at paniniwala na bumabalot sa lugar namin. Mga kwentong may kinalaman sa mga aswang, kapre, at ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang mambabarang. Minsan ko nang narinig mula sa mga matatanda, pero palaging kwento lang yun sa akin. Hanggang isang araw, hindi na lang ito basta kwento. Si Lola Flora, kapitbahay namin, ay kilalang albularyo. Pero bukod sa pagiging manggagamot, may bulong-bulungan sa baryo na siya raw ay isang mambabarang. Nakakatakot siya, tahimik at laging nakakunot ang noo. Madalas siyang makita sa harap ng bahay nila, nananahi o nagbubukot ng mga gamit na hindi mo alam kung para saan. Isang araw, dumating ang problema. Si Mama ay nahospital dahil sa matinding sakit. Lahat na ng doktor ay pinuntahan namin, pero walang makapagsabi kung ano ang sanhi ng kanyang nararamdaman. Nagsimula lang ito bilang simpleng lagnat, pero di kalaunan, lumala. Hirap siyang huminga, namamaga ang tiyan, at may mga sugat na nagsusulputan sa kanyang katawan. Wala namang klarong sakit, pero parang unti-unting kinakain ng karamdaman ang kanyang katawan. Magpatingin tayo kay Lola Flora, sabi ni Tatay isang gabi. Hindi ko gusto ang ideya, pero wala na rin kaming choice. Halos isang buwan na si Mama sa hospital at palala ng palala ang kanyang kondisyon. Kinabukasan, pumunta kami kay Lola Flora. Nang makita ko siya, ramdam ko agad ang bigat ng kanyang presensya. Nakatitig lang siya kay Mama, hindi nagsasalita. Nang tumingin siya sa akin, parang binabalatan ako ng tingin niya. Parang alam niya ang lahat ng sekreto ko, kahit pa hindi ko pa sinasabi. May gumalaw sa inyong pamilya, malamig niyang sabi. Tumango lang si Tatay. Tulungan niyo po kami, Lola, pagmamakaawa niya. Hindi sumagot si Lola Flora. Tinitigan niya lang si Mama. Saka kumuha ng maliit na bote mula sa kanyang mesa. Umiinom ka ba ng tubig gripo, iho? Tanong niya kay Tatay. Napatango si Tatay, pero nagtaka ako sa tanong. Anong kinalaman ng tubig sa nangyayari kay Mama? May galit sa inyong pamilya, bulong ni Lola Flora habang nagkakandila at nag-aayos ng ilang bagay. Ang inyo'y hindi karaniwang sakit. Ito ay isang barang. Napatigil ako. Barang? Hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay dati. Akala ko hanggang kwento lang ito sa mga pelikula at mga matatanda. Pero habang tinitignan ko si Mama, hindi ko maiwasang maniwala. Walang paliwanag ang mga doktor. Walang lunas. Walang sino mang makahanap ng sagot. May nagpadala ng masamang espiritu sa kanya, dugtong ni Lola Flora. Isang taong malalim ang galit, ngunit maaari itong pabalikin. Hinila ko ni Tatay palabas ng bahay ni Lola para makausap ng sarilinan. Anak, kailangan natin sundin si Lola Flora. Wala na tayong ibang magagawa. Seryosong sabi niya. Sumang-ayon ako. Anong magagawa ko? Lahat ay sinubukan na namin. Pagbalik namin sa loob, nagsimula na si Lola Flora sa kanyang ritual. Humuhuni siya ng mga hindi ko maintindihang salita habang inuusok ang paligid gamit ang insenso.
Pagkatapos ay kinuha niya ang bote at itinuro ito sa sugat ni Mama. Pansamantalang tumigil si Lola Flora, saka tumingin sa akin ng malalim. May naglagay ng bagay sa bahay niyo. Kailangan mong hanapin. Agad akong napatayo at bumalik sa bahay. Binuksan ko ang bawat cabinet. Inangat ang bawat bagay na maaaring pagtataguan ng isang malagim na kaperaso ng mambabarang, hanggang sa nakita ko isang maliit na tela nakatali sa ilalim ng kama ni Mama. Nakabalot ito ng tali at mga buhok. Nakakatakot ang itsura, pero alam kong ito ang hinahanap ko. Pagbalik ko kay Lola Flora, tumingin siya sa akin at inabot ang bagay na dala ko. Hinawakan niya ito ng mahigpit, sabay sabi, "Ito ang pinanggagalingan ng barang." Nanginginig ako habang tinitignan si Lola Flora na sinusunog ang bagay na yun. Napuno ng usok ang paligid at sa loob ng ilang segundo, narinig ko ang isang matinis na tili. Hindi ko alam kung totoo yun o bahagi lang ng imahinasyon ko, pero kinilabutan ako. Nakita ko rin si Mama na biglang napakapit sa dibdib niya. Parang nabawasan ang bigat ng nararamdaman. "May bumalik sa kanya," sabi ni Lola Flora. "Pero hindi pa ito tapos. Kailangan mo siyang bantayan." Nakalipas ang ilang linggo, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Mama. Akala ko tapos na ang lahat. Pero isang gabi, habang natutulog kami, may narinig akong kaluskos sa labas ng bahay. Pagbukas ko ng bintana, nakita ko ang isang pamilyar na figura. Si Lola Flora, tahimik na nakatayo sa tapat ng gate namin. Nakangiti, pero ang ngiti niya'y hindi tulad ng dati. May kung anong kakaiba, parang nananakot. "Bantayan mo siya, iho," bulong niya mula sa malayo. "Nagsisimula pa lamang ito." Biglang lumamig ang hangin sa paligid at nang lingunin ko ulit siya, wala na si Lola Flora. Ang kaba ko'y tila muling bumalik. Bago ako pumikit, ramdam ko ang malamig na hangin sa loob ng kwarto ko. Parang may kung sino ang nagmamasid mula sa dilim. At mula noon, tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, palagi kong nararamdaman ang bigat ng hangin. Parang may isang pares ng mata ang hindi mawala, nag-aabang, naghihintay. Simula nang makita ko si Lola Flora sa labas ng bahay nung gabing iyon, hindi na ako mapalagay. Parang may bumabalot na malamig na anino sa bawat sulok ng bahay namin. Laging may kaluskos, mga yabag na tila nagmumula sa kisame. At sa tuwing papatayin ko ang ilaw, pakiramdam ko'y may nanunood mula sa dilim. Minsan napapansin ko si Mama na tahimik lang na nakatingin sa malayo, parang may iniisip na malalim. Tinatanong ko siya kung anong problema, pero lagi niyang sinasagot na wala. Ngunit sa mga mata niya, alam kong hindi pa rin siya tuluyang gumagaling. Isang gabi, nagising ako sa ingay ng malalakas na hakbang sa labas ng kwarto ko. Tumayo ako, nagtataka kung si tatay ba yun o si Mama. Pero nang sumilip ako sa pintuan, wala akong nakita sa pasilyo. Nagpatuloy ang mga kaluskos, papalapit ng papalapit sa kwarto ko, hanggang sa nakita ko ang anino ng isang tao, nakatayo sa dulo ng hallway. "Hello?" Tanong ko. Nanginginig ang boses ko.
Wala akong narinig na sagot. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ang mga anino sa paligid, tila gumagalaw kasabay ng bawat hakbang ko. Nasa dulo na ako ng hallway nang makita ko ang pinto ng kwarto ni Mama na nakabukas ng bahagya. Marahan akong sumilip. Si Mama, nakaupo sa kama, nakatalikod sa akin. Tila may kinakausap siya, pero hindi ko makita kung sino. "Ma?" Tawag ko. Hindi siya sumagot. Lumapit ako ng kaunti at doon ko napansin may hawak siyang isang maliit na bagay sa kanyang kamay. Nakayuko siya at parang sinusuri ng mabuti. "Mama, anong ginagawa mo?" Tanong ko habang ang kaba sa dibdib ko ay unti-unting lumalaki nang bigla niyang inikot ang katawan niya. Halos napaatras ako. Ang mata ni Mama, nanlilisik at puno ng puot. Hawak niya ang isang manika na gawa sa damo at nakapulupot dito ang ilang piraso ng buhok. Buhok ko. "Ma, ano yan?" Nanginginig kong tanong, pero tahimik lang siya. Ang kanyang mga kamay nanginginig habang mas pinipisil ang manika. Ramdam ko ang pagbigat ng dibdib ko. Parang may kumukurot sa loob ng katawan ko at halos hindi ako makahinga. Biglang nagbukas ang pinto sa likod. Si Tatay, humahangos. Parang alam na may mali. "Anak, umalis ka dyan!" Sigaw niya. Sabay agaw ng manika mula kay Mama. Sumigaw si Mama ng napakalakas. Tila may bagay na bumabalot sa kanya na hindi ko maintindihan. Pilit siyang pinapakalma ni Tatay. Pero si Mama, patuloy ang pagsigaw at pagwawala. Parang hindi na siya ang sarili niya. Pinagtulakan niya si Tatay at sa bawat galaw niya, mas lumalakas ang nararamdaman kong sakit sa loob ng katawan ko. "Si Lola Flora!" Sigaw ni Tatay. "May kinalaman siya dito. Kinokontrol niya ang mama mo." Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang lahat ng mga naririnig kong kwento tungkol sa mambabarang ay biglang nabuhay sa harap ko. Hindi ko alam kung totoo ba ito o nananaginip lang ako. Pero sa mga oras na yon, alam ko na kailangan naming tapusin ang sumpa ni Lola Flora. Kinabukasan, bumalik kami kay Lola Flora. Nakasarado ang kanyang bahay, pero alam naming naroon siya. "Lola! Lola!" Sigaw ni Tatay habang kumakatok ng malakas. "Alam kong may kinalaman ka dito." Walang sumagot. Biglang bumukas ang pinto at nakita namin si Lola Flora, tahimik na nakatayo sa gitna ng sala. Ngumiti siya, pero ang ngiting yon ay malamig at walang buhay. "Anong kailangan niyo?" Tanong niya, pero alam kong alam na niya ang dahilan. "Alam mo kung bakit kami nandito, Lola," sabi ni Tatay. Nanginginig ang boses sa galit. "Pakiusap, alisin mo na ang sumpa sa asawa ko." Natawa ng bahagya si Lola Flora. "Sumpa? Iho, ang inyo'y hindi sumpa. Ang nangyayari sa asawa mo ay pagbabayad ng kasalanan." Kinilabutan ako sa sinabi niya. "Anong kasalanan?" Tumingin siya ng diretso sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang galit na tila matagal nang iniipon. "Ang inyong pamilya nakalimot sa utang. Utang na dapat nang bayaran." Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Ngunit bago pa ako makapagtanong, bigla siyang humakbang palapit sa akin at ibinulong ng malalim at malamig. "Ang iyong ina ay may kinalaman sa pagkamatay ng aking anak.
Matagal ko nang inaantay ang araw na ito. Nanlambot ang tuhod ko. Hindi ko alam kung totoo ba ang mga sinasabi ni Lola Flora, pero alam kong ang epekto ng ginagawa niya. Pilit kong hinila si tatay palabas ng bahay, ngunit ng paglingon namin, si Lola Flora ay nakangiti pa rin. Parang naghihintay ng huling hakbang mula sa amin. Sa mga sumunod na araw, dinala namin si Mama sa iba't ibang albularyo. Umaasang may makakabali ng barang sa binitawan ni Lola Flora. Ngunit kahit saan kami magpunta, wala pa ring lunas. Sa bawat gabi, palaging bumabalik ang mga kaluskos sa bahay. At sa bawat 3:00 ng madaling araw, naririnig ko pa rin ang malambing ngunit nakakatakot na tinig ni Lola Flora. Kayo ang magbabayad. At tuwing umuwi ako, laging may pakiramdam na hindi kami nag-iisa sa bahay, na tila ang mambabarang ay hindi pa rin tapos sa kanyang paghihiganti. Pagkaraan ng ilang linggo, mas lalo pang lumala ang lagay ni Mama. Halos hindi na siya makakilos sa kama. Nananatili siyang tahimik at malayo ang tingin, na parang may bumabalot sa kanyang isip na hindi namin maintindihan. Araw-araw, para bang unti-unti siyang nawawala. Si tatay, kahit pagod at desperado na, ay patuloy na naghahanap ng paraan para matulungan si Mama. Nagpatingin kami sa iba't ibang albularyo at lahat ay nagsasabi ng pare-parehong bagay. May mabigat na galit na bumabalot kay Mama at ang pinagmumulan nito ay si Lola Flora. Isang gabi, napagdesisyonan ni tatay na tapusin na ang lahat ng ito. Hindi ko na kayang makitang nagkakaganitong pamilya natin, sabi niya habang umiiyak sa harap ko. Kailangan na natin harapin si Lola Flora kahit anong mangyari. Pumunta kami sa bahay ni Lola Flora ng gabing iyon. Dala ang desididong kalooban na tapusin ang barang. Nang kumatok si tatay, tahimik ang paligid. Wala ni isang tunog mula sa loob ng bahay. Sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, alam kong hindi kami maaaring umurong. Nakapagpasya na kami. Nang bumukas ang pinto, hindi si Lola Flora ang sumalubong sa amin. Isang batang babae, maputla at tahimik, nakatingin sa amin nang walang imik. Pasok po kayo. Mahinang sabi niya. Naghihintay po si Lola sa inyo. Hindi ko alam kung sino ang batang yon, pero parang may malamig na presensya na bumabalot sa kanya. Sumunod kami sa loob ng bahay at nakita si Lola Flora nakaupo sa isang lumang silya sa gitna ng kanyang sala. Para siyang matanda na naghihintay na lang ng kamatayan. Ngunit sa kabila ng kanyang itsura, ramdam ko pa rin ang bigat ng kanyang kapangyarihan. Narito kayo, sabi niya. Halos walang emosyon ang boses. Alam kong darating kayo. Lola, pakiusap. Pagmamakaawa ni tatay. Alisin mo na ang ginawa mo kay Flora. Anong kailangan mong gawin namin? Sabihin mo na. Ngumiti si Lola Flora, pero hindi yung ngiting mabuti. Para itong ngiting nagpapakita ng puot. Isang ngiti na puno ng paghihiganti. Huli na, para sa inyong pamilya, bulong niya. Ang galit na naipon sa akin ay hindi basta maaalis. Kayo ang nagdala ng kasalanan at kayo ang magbabayad. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Ano pong kasalanan ang ginawa namin?
Hindi ko po alam kung anong pinag-uusapan niyo. Tumitig si Lola Flora sa akin. At sa mga mata niya, parang nakita ko ang buong kasaysayan ng puot na dinadala niya. Ang nanay mo, ang pamilya niyo, hindi niyo alam. Ang nanay mo ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Matagal ng panahon, pero hindi ko nakakalimutan. Nagulat ako sa narinig ko. Wala akong alam sa sinasabi niyang pagkamatay ng anak niya. Lola, hindi totoo yan. Wala kaming kinalaman doon, sabi ko. Pero naramdaman ko na kahit anong paliwanag ay hindi magpapabago sa isip niya. Matagal ko nang inipon ang barang na ito, patuloy ni Lola Flora habang naglalabas ng isang maliit na supot mula sa kanyang bulsa. Sa bawat taon, sa bawat galit na nararamdaman ko, inipon ko ito. At ngayon, narito na ang kaparusahan. Bago pa makasagot si tatay, hinagis ni Lola Flora ang supot sa sahig at agad itong bumukas. Lumabas ang maliliit na insekto. Parang mga maliliit na alupihan, kumakalat sa sahig. Naramdaman ko ang lamig sa likod ng batok ko habang ang mga insekto ay tila gumagapang patungo sa amin. Mabilis akong umatras, pero si tatay ay nanatiling nakatayo, handang harapin si Lola Flora. Lola, pakiusap, hindi ito ang solusyon, sigaw ni tatay. Ngunit si Lola Flora hindi na nakikinig, lalo nang tumindi ang tingin niya, puno ng galit. Habang bumubuka ang kanyang bibig, isang matinis na tawa ang lumabas mula sa kanya at ang mga insekto ay biglang nagliwanag. Si tatay biglang napaluhod sa sakit. Hawak ang dibdib niya. Tay! Sigaw ko. Patakbong papunta sa kanya. Nanginginig ang katawan niya. Tila sinasakal ng kung anong hindi nakikita. Ang barang na ito ay hindi mawawala hanggang hindi mababayaran ang utang. Wala akong magawa kundi yakapin si tatay habang nilalamon siya ng kung anong hindi ko maipaliwanag. Ang mga insekto ay patuloy na gumagapang sa sahig at pakiramdam ko'y hinahabol din ako ng kung anong madilim na puwersa. Nang akala ko'y katapusan na, biglang bumukas ang pinto. Si Mama, pilit na bumangon mula sa kanyang pagkakahiga. Pumasok sa bahay ni Lola Flora kahit nanghihina at halatang nasa ilalim pa rin ng epekto ng barang. Naglakad siya papunta kay Lola Flora. Mama, wag! Sigaw ko. Pero hindi siya tumigil. Tinitigan niya si Lola Flora ng diretso. Flora, matagal na kitang pinatawad, sabi ni Mama. Matagal na kitang gustong tulungan, pero hinayaan mong kainin ka ng galit. Natahimik si Lola Flora. Tila nabigla sa mga sinabi ni Mama. Hindi ko kailangan ng patawad mo, bulong niya. Pero sa mga mata niya, nakita ko ang bakas ng pagkalito. Ang kasalanan mo sa akin, hindi mabubura ng salita. Alam ko, sagot ni Mama. Pero ang barang na ito ay hindi mo na kailangan. Walang mananalo sa ganitong paghihiganti. Dahan-dahang bumaba ang kamay ni Lola Flora at unti-unting nawala ang mga insekto sa sahig. Ang bahay na dating puno ng puot, biglang tumahimik. Tumulo ang luha mula sa mata ni Lola Flora. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang matandang babae na pagod na sa kanyang paghihiganti. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, bulong niya bago siya tuluyang humandusay sa sahig. Simula nung gabing iyon, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Mama. Parang may nawala sa hangin ng bahay namin. Ang bigat, ang mga kaluskos, ang presensya ng barang. Si tatay,
nakabangon din mula sa sakit na idinulot ni Lola Flora. Si Lola Flora ay namatay kinabukasan. Tahimik na iniwan ang mundo kasama ng kanyang mga lihim. Ang mambabarang ay natapos, ngunit ang mga kwento niya ay mananatili. Isang paalala na ang galit ay maaaring makaimpluwensya sa buhay ng maraming tao.